May bago ngayong ginagawa at hinahanap ang Emirates Airlines kapag mag-check-in kayo sa Pilipinas, lalo kung pabalik kayo sa UAE. At naghihigpit na rin sila sa hand carry. Na dati, mga staff mismo sa ibang bansa ang nagsasabi na pwede kayong maglagay sa hand carry ng up to 10 kg. Pero maraming pasahero ang nagsishare, lalo ang kaibigan ko na kakabalik lang dito sa Dubai na kinilo yung kanyang hand carry. Kaya para maiwasan nyo ang problema ay wag na lang kayo magpapasobra sa 7 kg na hand carry baggage allowance. About naman sa bago nilang ginagawa, hinahanap daw yung printed electronic visa, which is nasa Emirates ID na natin. Pero guys, pwede pa rin kayo magpaprint ng electronic visa at yun daw ang hinahanap sa Emirates Airlines check-in counter for visa verification. Yan ang shinare sa akin ng kaibigan ko na kakabalik lang dito sa Dubai. Ngunit sinabi niya na wala siyang dalang printed visa dahil nga ang alam natin na ang visa natin ay nasa Emirates ID na. At may chinek daw yung staff sa system ng ICP kung active ang kanyang visa status. And after nila ma-check ay naging okay naman at tinatakan yung kanyang OEC ng ganito, visa valid. Then after nun daw ay naging okay na at tinuro siya sa isang counter para kunin ang kanyang cash refund. Ang ganitong proseso guys ay hindi pabor sa mga kinancel na ang visa dahil kahit pa may 1 month grace period tayo para makabalik or mag-stay sa UAE ay kapag na-detect sa system ng ICP na hindi na active yung visa mo ay hindi ka na nila papayagang makapag-check-in. Kaya sa mga uuwi sa Pilipinas at babalik pa rin dito sa UAE or dito sa Dubai, siguraduhin nyo nakapag-renew muna kayo ng inyong visa at dapat valid ito. Pero mostly naman kahit 3 months na lang ang visa mo ay nakakabalik pa rin naman sa UAE. Dahil nga kahit sa polo contract verification ay nabe-verify pa nila kahit 3 months na lang ang validity nito. At kung makakapagdala kayo ng printed ng electronic visa nyo, mas maigi para wala nang maraming tanong sa check-in counter kapag pabalik na kayo sa Dubai or sa United Arab Emirates. Though nasa Emirates ID na nga ang visa natin, pero mas maigi pa rin kung makakuha kayo ng printed copy. Pwede kayo mag-ask sa inyong employer or sa any Tashil office. Pwede nga rin sa app, pero hindi ko pa nasubukan dahil nahirapan ako nung nag-register ako sa ICP app. At nung nasa immigration na nga siya, ang hinanap lang daw ng immigration officer ay ang kanyang boarding pass, passport, printed visa at ang kanyang OEC. At dahil nga sinabi niya na wala siyang dalang printed visa dahil nga ang visa natin ay nasa Emirates ID na, ay yun lang daw ang hiningi ng immigration officer at naging okay na. Pero guys, sa mga OFW, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo makakapagdala ng printed visa. Kung makakapagdala kayo, mas okay, pero hindi naman ito required dahil nga ang visa natin ay nasa Emirates ID na. UAE government mismo ang nag-announce niyan. Baka gumagawa lang ng additional checking ang check-in counter ng Emirates Airlines. Pero nagiging okay naman kahit Emirates ID lang ang ipakita nyo dahil nakikita naman nila yan sa system. At ito yung naging karanasan ng kaibigan ko na shinare niya sa akin. Ganito yun, Bin. Nung mag-check-in na ako, since nakapag-online check-in na ako, doon ako nakapila sa mga online check-in. Tapos, after nun, hiningi sa akin doon sa counter ko, doon sa Emirates, na hiningi nila sa akin yung OEC, passport, and yung valid visa daw. Tinanong nila sa akin, valid visa. Sabi ko, ma'am, sa UAE, ang visa po namin is nasa Emirates ID na lang. Ganon. So, tinanong nila ako kung may Emirates ID ba ako. Sabi ko, yes ma'am. Tapos, hiningi nila yun, yung mismong Emirates ID ko. After nun, tinanong ako kung may isa pa daw akong copy ng OEC. Sinabi niya sa akin na kailangan ko pa ma'am ng isa pang copy ng OEC to verify. Sabi niya gano'n, to verify your visa.
kaya yun, pinapunta nila ako dun sa sa first counter, sa first counter ng Emirates. Pinapunta nila ako doon para for verification daw ng visa. So nung pumunta na ako doon sa first counter na sinasabi nila, hiningi sa akin doon yung OEC ko na copy, tapos yung Emirates ID. After nun, yun na, tinatakan na nila na visa, valid. Ganun. Tinatakan na nila yung OEC ko. Tapos, after nun, pinabalik na naman ako doon sa counter. Doon sa check-in counter. Pinabalik nila ako doon. Pagkabalik ko doon, binigay na sa akin yung boarding pass. Tapos, in-inform na nila ako na, tawag doon, na pumunta na naman ako sa counter, sa pangalawang counter, para daw doon sa refund. Tapos doon naman sa refund, ang hiningi sa akin doon sa refund is yung Emirates ID, tapos yung boarding pass and OEC. Yun pa rin yung hiningi nila. Tapos linista lang nila eh. May papers lang yun eh. Linista nila, tapos pinapirma lang ako. Yun. After nun, doon na mismo nila binigay sa akin yung refund. 550 ata yun. Kasi hindi ko na din na-check din eh, kasi nagmamadali na ako nun. Tapos yung pera, iniwanan ko na kasi yun dun kay sa mother ko, kasi naghihintay sila noon. Nung nasa immigration na ako nun, Bin, may nakalagay kasi dun sa immigration ko anong requirements. So, ang requirements nila is passport, boarding pass, OEC, tapos yung valid visa. Ganun. Hindi ko na kasi yung napicturan, Bin, kasi nataranta din ako nung sabi ko, wala akong copy ng visa ko or tawag dun, or yung Emirates ID ko, wala akong copy. Tapos, ayun na. Nung nasa immigration officer na ako, ang hiningi nila sa akin yung passport, tapos yung boarding, tapos OEC, tapos hiningi pa rin nila sa akin yung Emirates ID ko. Kung meron daw ba akong, meron ba daw akong visa. Sabi ko, yes ma'am, Emirates ID, kailangan nyo pa po ba ng copy? Tapos sabi niya, hindi na daw. Binigay ko lang sa kanila yung Emirates ID ko. Tapos, ayun na, Bin. Mabilis lang din. Ganun lang. Yun lang naman yung requirements nila. Wala naman kasi nag-inform na kailangan pala yung visa dito. Di ba yung visa natin dito, Emirates ID na lang, di ba? Nasa Emirates ID na. So, wala tayong copy nun. Kaya, pero okay lang din naman sa kanila kapag meron kang Emirates ID, okay na yun. Hinaano lang ata nila. Siguro na-check din nila sa system nila, I don't know. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.